Gaya ng natutuhan natin sa audio drama, bumalik ang mga Hudyo sa Jerusalem para itayo muli ang templo noong 537 BCE. At noong 515 BCE, natapos ang pagtatayo ng templo. Kaya lang, giba pa rin ang mga pader ng Jerusalem. Pero sa wakas, dumating na ang panahon ni Jehova para itayong muli ang mga pader at ginamit niya ang tapat na si Nehemias para manguna sa gawain. Napakalaking trabaho noon para sa mga Hudyo. Bukod doon, may humahadlang pa sa kanila. Sinabi ni Nehemias sa bayan, ang kagalakang nagmumula kay Jehova ang inyong muog. Paano niya sila tinulungan na magkaroon ng kagalakan kahit may pagsalangsang? Anong mga aral na matututuhan natin sa kanilang mga halimbawa? Marami. Pero pag-isipan ninyo ang mga ito habang nanonood kayo. Paano nakatulong kay Nehemias ang panalangin para magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang iniatas sa kanya ni Jehova? Bukod sa mga direktang pagsalakay, anong mga pakana ang ginamit ng mga kaaway para hadlangan ang gawain? Kahit may mga problema, bakit hindi nawala ang kagalakan ni Nehemias? Nakuha niyo ba? Kung oo, handa na kayo. Kaya panoorin ninyong mabuti ang drama na pinamagatang ang kagalakang nagmumula kay Jehova ang inyong muog. Isang pribileyo na maging bahagi ng pagsasauli ng pagsamba kay Jehova. Alam ng marami na itinayo naming muli ang pader. Pero hindi nila alam ang buong kwento. Ganito yon. Noong ika-20 taon ni Haring Artajerjes Longimanus, nasa palasyo ako ng Susan. Katiwala ako ng kopa ng hari. Malaki ang tiwala niya sa akin. Kahit malayo ako sa Jerusalem, masaya ako kapag naiisip ko na naglilingkod kay Jehova ang bayan. Pero minsan, pinuntahan ako ng kapatid kong si Hanani. Nang araw na yun, nagbago ang lahat. Anong balita, Hanani? Kumusta ang bayan? Hindi maganda. Oo nga, Nehemias, kawa-awang kalagayan namin doon. Giba ang mga pader ng Jerusalem at nasunog din ang mga pintuang daan. Eh yung templo, Ayos naman ang templo, pero baliwala ang mga paghahain doon. Kasi hindi sinusunod ng mga tao at mga saserdote ang kautusan ng Diyos. Bumalik ka na kasama namin. hindi yun mawala-wala sa isip ko. Papayagan kaya ako ng hari na umalis? Nagkasala ang bayan dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ni Jehova. Pero pakiramdam ko, nagkakasala din ako kung hindi ko sila tutulungan. Nagmakaawa ako na tulungan ako ni Jehova. Nehemias, bakit matamlay ka? Wala ka namang sakit. May gumugulo ba sa isip mo? Panginoon kong hari, wasak po ang lunsod kung saan po nakalibing ang mga ninuno ko at ang mga pintuang daan nito ay nasunog. Ha? Ano? Anong gusto mo? Magsabi ka. Nanalangin agad ako sa Diyos ng langit. Kung mabuti sa hari at kung ang inyong lingkod ay karapat-dapat sa inyong pabor,
Gusto ko po sana na pumunta sa Huda para maitayo kong muli ang mga pader ng Jerusalem. Sige, pumunta ka. Sumasa amin si Jehovah. Binigyan ako ng hari ng mga kagamitan, ng hukbo, at inatasan niya ako na maging gobernador. Papunta na kami ng Jerusalem para itayong muli ang mga pader. Nakita ko na ang isang bahagi ng lungsod. Pero nung gabi na inspeksyonin ko ang pader, saka ko lang nakita kung gaano kasama ang kalagayan ng lungsod ng Diyos. Saglit lang. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Gibang-giba ang pader. Panahon na para sabihin sa mga tao ang layunin ni Jehovah para sa Jerusalem. Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno. Sino yun? Si Nehemias daw. Katiwala ng kopa ng hari. Bakit niya tayo pinatawag? Mga kapatid, kaawa-awa ang kalagayan ng banal na lungsod. Itayo nating muli ang mga pader ng Jerusalem para matigil na ang kahihiyang ito. Pero ano ang iisipin ng iba? Marami tayong malalakas na kaaway. Inutusan ako ni Haring Artajerjes na itayong muli ang mga pader at ang buong lungsod. Hindi nyo ba nakita ang mga mangangabayo at ang mga troso? Galing sa kanya ang lahat ng yun. Tinulungan ako ng Diyos na Jehovah. Siya ang dapat nating katakutan, hindi ang mga tao. Sa tulong niya, magtatagumpay tayo. Hindi lahat ay natuwa sa magandang planong gagawin namin para sa bayan ng Israel. Yung palang plano ng Nehemias na to. Gesem, naiisip mo ba ang ibig sabihin nito? Kapag walang pader, kontrolado natin ang mga Hudyo. Pero pag naitayo nila yun, hindi na nila tayo kakailanganin. Nagpaplano siya ng rebelyon. Dapat natin siyang pigilan. Magplano tayo. Kailangan nating magkaisa. Sang-ayon ba kayo? Kakampi mo ko. Ako rin, susuportahan kita. Tara na, pumunta tayo sa Jerusalem at matyagan natin si Nehemias. Gusto ng mga kaaway na patuloy nilang makontrol at pagkakitaan ng bayan ni Jehovah. Hindi sila nag-aksaya ng panahon at tinakot nila agad kami. Sinong mga yun? Yun si Sanballat, gobernador ng Samaria. Yung katabi niya, si Tobia, isang amonitang opisyal. Siya ang may-ari ng maraming lupa dito. Tinitingala siya ng marami. Yun naman, si Gesem. Arabi siya at napakayaman. Kaalyado siya ni Sanballat. Nehemias,
Nagre-rebelde ka ba sa hari? Ang hari mismo ang nag-utos. Naitayo ang lunsod at ang pader nito? Oo, yan mismo ang utos sa amin ng hari. Ba't di nyo man lang ako sinabihan? Ako ang gobernador ng Samaria. Pero ang hari ang nag-atas kay Nehemias na maging gobernador ng Huda. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa amin? Sumasamba din kami kay Jehovah at matagal na kaming naghahandog sa kanya. Oo nga, pero naghahandog ka rin sa ibang Diyos. Ang Diyos ng langit ang tutulong sa amin na magtagumpay at kaming mga lingkod niya ay sama-samang magtatayo. Mali yun. Hindi nyo dapat unahin ang pagsamba kaysa sa pagkakaisa ng bansa. Wala kayong kinalaman sa Jerusalem at wala kayong karapatan dito. Sanbalat! Hindi kaya ikaw ang nagre-rebelde laban sa kataas-taasang hari? Kahit may pagsalansang, nagtrabaho pa rin ng husto ang bayan. Kuya, saan natin dadali ng mga yun? Maliban sa pagtatayo ng pader, napaharap din sila sa iba't ibang hamon. Alam kong nakikita ni Jehovah ang mga kapatid na gaya ni Pelet. Nakita ko kung paano niya hinarap ang mga problema at napatibay niya ako. Pelet, Oh, Raham, hindi yata natin matatapos ang trabahong to. ang mahalaga nakakatulong tayo. Napaka-positibo mo ah. Nga pala, huli na naman kayo sa upa. Palagi na lang. Nako, pasensya na, Raham. Makakabayad din ako sa'yo, yung kasing pader. Marami rin akong problema. Kung hindi ka makakabayad sa katapusan, umalis na kayo ng pamilya mo. Bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Baka pwede ako magtrabaho sa'yo hanggang sa makabayad kami. Seryoso ka? Wala kang panahon para gawin yun. Pero baka yung anak mo makatulong. Pwede siyang tumira sa amin. Ano, alipin? Hindi. Tutulong lang siya kay Azuba. Para makabayad ka. Gusto ko lang makatulong, kaibigan. Kasi wala ka na ibang magagawa. Pag-isipan mo. Kinausap ako ni Raham kanina. Tungkol saan? Gusto niyang tulungan ni Simka si Asuba sa bahay nila. Sabi niya ituturing niyang anak ang anak natin. Ima, kilala ko na si Raham at Asuba mula pa nung bumalik kami dito ni Ezra. Si Raham ang tumulong sa atin. At sa kanya ang bahay na to. Wala akong tiwala sa kanya. Gusto niyang tumira ang anak natin sa kanila? Mahal. Paano yung utos ni Jehovah na tayo ang dapat magpalaki sa anak natin? Ayaw mo ba na gumanda ang buhay niya? Hindi ako papayag. Ayokong mahiwalay ang anak ko sa akin. Kahit mamulot pa tayo ng butil para lang makaraos. Ano mo nalaman na malalampasan natin to? Kasi hindi pinapabayaan ni Jehovah ang mga sumusunod sa kanya. Gaya ni Pelet, nagtiwala kay Jehovah ang mga kapatid at patuloy silang nagtrabaho. Nagtayo si Sanbalat ng isang kampo malapit sa Jerusalem para manmanan kami. Oh, anong balita? Panginoon ko, Ano? naitayo na ang pader hanggang sa kalahati ng taas nito. Hindi pwedeng mangyari yun. Gesem, gaano katagal bago maihanda ang pagsalakay? Pagsalakay? Panginoon,
Mag-isip kayo. Ang pagsalakay sa mga Hudyo ay pagsalakay sa hari. Anong sinasabi mo? Tama siya. Si Artajerjes mismo nagbigay ng otoridad kay Nehemias. Binigyan siya ng maraming mangangabayo. May iisip nyo kaya yan kung nandito pa sila? At pwede silang pabalikin ng hari. Tumigil na kayo. Huwag niyong isipin ang mga mangangabayo. Teritoryo ko to. Dito, ako ang masusunod. Kailangan lang natin silang takutin. Gesem, papuntahin mo ang mga sundalong Samaritano. Anong gagawin natin? Susugurin na nila tayo. Paano nyo nalaman? Narinig ko ang plano nila. Ano nang gagawin natin? Mga kapatid, huminahon kayo. May sinalakay na ba sila? Baka kasi may nakita siya. Ano? Hihintayin mo pa ba na patayin nila tayo? Hindi! Siyempre hindi! Hanani, magpwesto ka ng mga lalaki mula sa bawat pamilya sa likod ng mga gibang pader. Opo, kuya. Mga kapatid, kung matatakot tayo sa mga pagbabanta nila, magtatagumpay sila. Nehemias, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ayaw nila sa ginagawa natin. Pabayaan mo na lang kasi kami. Mga kapatid, manampalataya kayo. Gusto ni Jehovah na maitayo ang pader Kung na ito. gusto nga ito ni Jehovah, bakit nila tayo hinahadlangan? Baka hindi pa ito yung tamang panahon. At isa pa, ang hirap-hirap ng trabahong to. Bakit pa kailangan pa ng pader? Para protektahan ang bayan ng Diyos. Huwag kayong matakot sa banta ng mga kaaway natin. Alalahanin niyo si Jehovah na dakila at kahanga-hanga. At lumaban kayo para sa inyong mga kapatid, mga anak, asawa at tahanan. Kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, magtipon-tipon kayo kung nasan kami. Ang ating Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Hintayin ninyo ang hudyat. Hindi umuubra ang pananakot natin. Mabuti pa, sugurin na natin sila. Teka lang, di ba napag-usapan na natin to? Ang pagsalakay sa mga Hudyo ay paglaban sa hari. Isa pa, may mga armas din sila. Huminahon kayo. Panginoon, tama si Gesem. Nalimutan niyo na ba kung sinong nag-atas kay Nehemias? Ang hari ng Persya. Pinapaalala ko lang sa inyo. Nag-aastang hari ang Nehemias na yan. Ano kaya kung si Nehemias ang palabasin natin na kumakalaban sa hari? Magandang plano yan. Tama. Magmamakaawa yun sa atin. Tara, bumalik tayo sa Samaria. Hanani! Ang dumi ng damit mo ah. Amoy araw na nga ako eh. Oo nga, ang baho mo na. Mga kapatid, malapit na nating matapos ang pagtatayo ng pader. Tinutulungan tayo ng Diyos, pero may kailangan pa tayong gawin. Mula ngayon, dito na tayo sa loob magpapalipas ng gabi. Magpapalitan tayo sa pagbabantay. Sasabihin ni Hanani kung anong oras kayo. Salamat sa kasipagan nyo ha. Salamat.
Talagang nagtrabaho ang lahat para sa pader ng Jerusalem. Pero may iba pa kaming naging problema. Mga kapatid, anong may paglilingkod ko? Nehemias, malaki ang pamilya ko. Anong gagawin ko? Wala na kaming pagkain. Isinangla namin ang aming mga bukid, ubasan, at bahay noong panahon ng tagutom. Oo nga, Nehemias. Nagkautang din kami para makabayad ng buwis sa hari. Napilitan din kaming ipagbili ang mga anak namin sa pagkaalipin. Walang-wala na kami. Kasi pag-aari na ng iba ang mga bukid namin. Salamat at sinabi niyo to sa akin. Tingnan kong magagawa ko. Salamat. Hanani, sabihin mo sa mga prominenteng tao at mga kinatawang opisyal na pumunta sa akin bukas ng maagang maaga. Sa tulong ng Diyos, maaayos natin to. Mga lalaki ng Huda, lahat kayo ay nagpapautang ng may interes sa inyong mga kapatid. Mahiya naman kayo. Hindi ba dapat kayong mamuhay ng may takot sa Diyos para hindi tayo hamakin ng mga bansa at ng ating mga kaaway? Pakiusap, huwag na kayong magpahiram ng may interes. Ibalik nyo sa mga kapatid nyo ang kanilang mga bukid, ubasan, taniman ng ulibo at bahay. Pati na ang interes ng ipinahiram niyong pera. Nehemias, ibabalik ko sa kanila ang mga bukid nila sa araw ding ito. Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Sa harap ni Jehovah, mangako kayo na tutuparin niyo ang mga sinabi niyo. Nangangako kami. Kunin nawa ng tunay na Diyos ang mga pag-aari ng sinumang hindi tutupad sa pangako niya. Amen. May sulam. Dapat natin tong ipaalam kay Tobia. Maganda to. Pagpapalain tayo ni Jehovah. Raham! Makakabayad na ako. Talaga? Oo, may pambayad na ako sa'yo. Hindi nga. Daanan mo na lang sa bahay. Pero, paano si Simka? Mananatili siya sa amin. Paano ka kaagad nakagawa ng paraan? Hindi pinapabayaan ni Jehovah ang mga sumusunod sa kanya. Malaki na ang nagbago mula nang dumating dito si Nehemias. Akala yata ni Nehemias hindi tayo tumatanda. Nagtrabaho ako ng husto. Ano, mauhulog na lang sa langit ang lahat ng kailangan natin? At basta na lang natin pupulutin? Pinaghirapan kong lahat ng to, di ba? Oo, totoo yan. Kung ibabalik ko ang bukid nila, anong kakainin ko? Anong inumin ko? Anong mali sa pagpapatubo? Nangutang ka, magbayad ka ng may interes. Raham, gusto lang ni Jehovah na maging patas tayo sa mga kapatid. Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Patas ako sa lahat. Eh bakit nagagalit ka? Hindi ako nagagalit. Ba't ganyan ka makipag-usap sa akin? Pakiramdam ko tinraidor ako. Nino? Nila, ng mga pinautang ko. Anong gusto mong gawin ko? Yung obligasyon mo bilang asawa ko. Bigyan mo ako ng anak. Kahit isa lang. Hindi ko maibibigay sa'yo ang ibinigay sa atin ni Jehovah.
Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo yan. Kailangan nating sumulat sa hari. Hintayin natin ang ibabalita sa atin. Panginoong Sanbalat, O anong balita? ang mga pader, wala ng puwang. Ano? Paano nangyari yun? Bakit ang bilis? At may sulat din po para kay Tobia. Panginoon, ipinabalik ni Nehemias ang mga bukid sa mga tunay na may-ari nito. Kailangan na nating kumilos agad. Tama na. Sabihin mo kay Nehemias, magkita kami sa kapatagan ng Ono sa ganitong oras. May masama silang binabalak sa akin. Sabihin mo sa Panginoon mo, hindi ako makakapunta dahil sa laki ng gawain. Bakit ko ititigil ang gawain para lang makipagkita sa inyo? Maraming beses nilang ipinarating sa akin ang mensaheng yun. Pero hindi nagbago ang isip ko. Apat na beses na niya kayong tinanggihan, Panginoon. Gesem, panahon na para ituloy ang plano mo. Tobia, isulat mo ito. Nabalitaan na ng mga bansa at sinasabi rin ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay may planong maghimagsik. Iyan ang dahilan kaya itinatayo mo ang pader. Anong kailangan mo? Para kay Nehemias. Sabihin mo sa Panginoon mo, bunga lang yun ng imahinasyon niya. Hindi totoo ang lahat ng sinabi niya. Gawa-gawa lang nila yan. Nananakot lang sila para ihinto natin ang gawain. Oo, alam nila na hindi babawiin ng hari ang utos niya. Pero maniwala ka, di sila titigil. Jehovah, nakikiusap po ako. Palakasin niyo po ako. Ano bang pwede nating gawin para tumigil siya? Wala na tayong panahon. Malapit na nilang matapos ang pader. Sanbalat, may naiisip ako. Semaya, Nehemias to. Pasok, dali! Nangangalib ang buhay mo, pati ako, kasi alam ko ang balak nila. Anong sinasabi mo? Anong panganib? Papatayin ka nila, mamayang gabi. Pumunta na tayo sa templo at isara natin ang mga pinto. Semayas,
Bakit ako matatakot sa Hindi kanila? mo naiintindihan. Hindi. Anong magiging epekto niyan sa buong bansa? Ang templo lang ang ligtas na lugar. Hindi ako saserdote. Kapag pumasok ako dun, kamatayan ang parusa sa akin. Hindi ako papasok sa templo. Pagsisisihan mo yan, Nehemias. Alam ko na. Binayaran ka ni Tobia at Sanballat, no? Traidor ka, Semayas. Parusahan sana sila ni Jehovah at lahat kayong huwad na propeta na laging nananakot sa akin. Tara na, Hanani. May trabaho pa tayo. Araw at gabi kaming nagtrabaho. Hindi nga namin namalaya na matatapos na namin ang huling bahagi ng pader. Sa tulong ni Jehovah, nagawa namin ang isang bagay na imposible. Totoo, pagod kami. Pero naibalik namin ang isang bagay na naiwala namin. Ang kagalakan. Nehemias! Kompleto na ang pader! Sa wakas, tapos na. Oo nga, 52 araw lang. Panginoon, galing kay Semayas. Anong sabi? Kumpleto na ang pader. Pinto na lang ang kulang. Ano nang gagawin natin? Panginoon! Tama na, Tobia. Tama na. May panahon pa. Sumulat na tayo sa hari. Tobia, hindi mo ba nakikita? Tinutulungan ng Diyos ang mga Hudyo. Wala na tayong magagawa. Paano na to? Hindi to pwedeng mangyari. Natapos namin ang pagtatayo ng pader. Pero simula pa lang pala yun, mas kailangan namin ang tulong ng Diyos sa mga susunod na mangyayari.